Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa radyo nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever. Sa pamilya, merong isang matatag. Siya ang nagsisilbing sandigan, ilaw na nagbibigay ng liwanag at haliging bato upang hindi bumagsak ang sambahayan. Ikaw kabarangay, gaano ka katatag para alagaan at suportahan ang mga mahal mo sa buhay? Dear Mama Ganda, isa na siguro sa likas na katangian natin mga Pilipino ay ang pagiging mapagsakripisyo. At ako bilang panganay na merong dalawang nakababatang kapatid na babae, ay maituturing na ganong klase ng tao. Aaminin ko na hindi madaling maging matatag, ngunit kung ako lang ang may kakayahan sa amin, paulit-ulit ko pong pipiliing lumaban, alang-alang sa aking pamilya. Bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng kwento ko, isang magandang araw po muna sa lahat ng nakikinig sa ating programang Radyo Novela at sa lahat po ng nagsistream sa inyong YouTube channel. Hindi na po ako nakapag-asawa, Mama Ganda. Pero wala naman po akong pinagsisisihan. Lalo na nung araw na ako na ang tumayong breadwinner sa amin. Nasa unang taon po ako sa kolehiyo nang magkasakit si tatay kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Wala na po kaming nanay na mga panahon na yon. At si tatay na lang ang kaisa-isang magulang na meron kami. Kaya gano'n na lang ang takot namin nang biglaan siyang igupo ng karamdaman. Mahirap lang kami, Mama Ganda. Pero nakakaraos naman sa araw-araw. Kaya lang, kailangang merong magsakripisyo at bilang panganay, sa akin po nakatoka ang bagay na yon. Kumbaga, pinasan ko na po yung responsibilidad na maging tagabigay sa aming tahanan. Mabuti na lang nabigyan ako ng pagkakataon ng araw na makapangibang bansa. Nang panahon na yon, meron akong nobyo si Jerry at 3 taon na kaming magkarelasyon. Kaso sinubok po kami ng kapalaran ng isang gabi, pagka-uwi ko sa tinutuloyan ko galing trabaho, ay tumawag po sa akin si Jerry habang nasa ibang bansa ako para yayain na naman ulit akong magpakasal na sa kanya. Ako po si Blessy at ito ang aking kwento. Nakaupo na nga muna. Sakit na pa ako. Sino to? Jerry, bakit kaya? Jerry, napatawag ka. Hello, Blessy? Napatawag na ako kasi... Ba't ganyan boses mo? Blessy, umuwi ka na, please. Ano? Kailangan kita rito sa tabi ko. Umuwi ka na. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, pero... Pero hindi mo kayang magsakripisyo para sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Kailangan kita rito. Kung bakit kasi dyan mo pa talaga naisipang magtrabaho eh. Alam mo naman yung dahilan kung bakit ako nandito sa abroad, diba? Dahil sa pamilya mo. Oo. Nakakasawa na, Blessy. Paano naman ako? Anong paano ka? Lagi na lang sila. Hindi mo na ako inalala. Sabi mo sa akin 2 taon ka lang dyan. Anong petsa na? Pinaliwanag ko naman sa'yo kung bakit kailangan ko mag-extend ng kontrata, diba? Hindi pa tapos sa pag-aaral mga kapatid ko. Tapos, lumalaki gastusin ko sa pagpapagamot kay tatay. Intindihin mo sanang ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Ewan ko. Pero napapagod na akong intindihin ka, pati na yung mga dahilan mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang sinasabi ko,
Tinutulungan ko rin naman ang pamilya ko dito sa Pilipinas Pero hindi ko sinusolo lahat. Hindi ko kailangan mag-abroad para magtrabaho, para magpakalayo-layo sa kanila. Pero ikaw kulang na lang akuin mo Ano ba feeling mo? Pasan mo daigdig? Seryoso ba yan? Kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw pa talaga magsasabi sa akin yan? Huwag mo na sagutin. Ibababa ko na tong tawag. Ayaw mo na kitang kausap. Blessy, teka lang, sandali. Please, huwag mo ibaba. Huwag mo ibaba. Ano ba kasi yun? Ilang araw na rin kasi tayo hindi nakakapag-usap ng matino Tapos ang bilis mo lang maisip na babaan ako pagka ayaw mo na ako kausap. Alam mo ba na hindi madaling tawagan ka sa cellphone at tsempohan ka? Hindi ko sinabing tumawag ka sa akin tapos sa dulo susumbat mo lang din. Tsaka kung tumawag ka lang para mang-asar, sana hindi ka na nag-aksaya ng load. Ikaw na nagsabi, wala tayong matinong komunikasyon. Para lang sa kaalaman mo busy ako sa pagtatrabaho. Madalas pagod na ako pag uwi ko. Katulad ngayon, tapos aawayin mo pa ako? Sige, sabihin mo, sinong gaganahang makipag-usap sa'yo? Pasensya ka na. Sorry kung nawawalan ka na ng gana. Pero please, intindihin mo naman sana yung pinanggagalingan ko. May dahilan kung bakit ako napatawag sa'yo ngayon. Kung kanina mo pa sinabi, di sana tapos ng usapan natin. Kanina pa ako nakapagpahinga. Blessy, ikakasal na ako. Ha? Ikakasal na ako kaya nga pinapauwi na kita para hindi matuloy. Ano? Kanino ka ikakasal, Jerry? Nasabi ko sa'yo na magse-celebrate ng birthday niya yung pinsan ko dito sa bahay, di ba? Nagkainuman kami. Tapos meron silang inimbitahang mga bisita. May babae kaming nakainuman na kasama ng mga bisita nila. Yun. Nung malasing ako, natulog ako tapos nagulat na lang ako pagising ko, katabi ko na yung babae. Pero walang nangyari, maniwala ka. Anong walang nangyari? Magkatabi nga kayo sa kama, di ba? Hindi ko siya kasama sa kama nung matulog ako, maniwala ka. Doon sigurado ako, hindi naman ako ganun kalasing Kaya alam ko na wala akong ginawang mali. Blessy, maniwala ka naman sa akin. Mahal kita. Paano pa ako maniniwala sa sinasabi mo? Blessy, please naman maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawang mali. Ayokong makasal sa kanya, please. Nagkataon lang talaga na nagsumbong siya sa tatay niya. Sinabi niya na may nangyari sa amin kaya nagalit yung tatay niya na kailangan daw namin magpakasal agad. Pero sinabi ko na may girlfriend ako, ayaw nila maniwala. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na umuwi ka na para hindi matuloy yung kasal. Ayokong makasal. Pasensya ka na pero hindi ko magagawa yung gusto mo. Hahayaan mo akong makasal sa babaeng hindi ko naman mahal? Ni hindi ko nga siya kilala? Ikaw yung naglagay sa sarili mo sa gulong yan, hindi ako. Saka, paano kung may nangyari nga sa inyo? Tapos umuwi ako dyan at pagkaraan lang ng ilang linggo, malalaman kong nabuntis mo yung babaeng yon? Maniwala ka sa akin, wala talagang nangyari sa amin. Tsaka teka, ba't ganyan ang tono mo? Huwag mo sabihin mas naniniwala ka pa sa kanya kaysa sa akin. Oo! Kasi alam ko na matagal mo nang gustong magkaanak. Di ba, plano mo nga akong buntisin para hindi matuloy lipad ko rito? Buti na lang hindi ako pumayag na may mangyari sa atin. Oo nga, gusto kong magkaroon ng anak. Pero hindi sa iba. Sa'yo ko gusto magkaroon ng pamilya. Pero hindi pa ako handa. Marami pa akong responsibilidad sa pamilya ko. Hindi ko sila kayang pabayaan. Sana lang talaga hindi ka pabayaan ng pamilya mo pagdating ng araw. Ibababa ko na tong cellphone. Sana, Blessy, hindi ka magsisi sa desisyon mong yan. Dahil wala ka nang babalikan dito sa Pilipinas. Pagod na akong maghintay sa'yo. Pagod na akong intindihin yung mga walang kwenta mong dahilan. Masakit sa akin na makipaghiwalay kay Jerry ng sumunod na araw. Pero wala po akong pagpipilian. Nandun na po tayo sa mahal ko siya pero mas mahal ko pa ang pamilya ko. Alam naman po ni Jerry ang dahilan kung bakit ako nag-abroad. Sa totoo lang, ilang beses na naming pinagtalunan yon. Yung tungkol sa pagiging breadwinner ko. Dahil gusto na raw niyang bumukod kami. Kumbaga paano raw ba kami makakapagsulo kung nakatali rin ang kamay at pa ako sa aking pamilya. Nauunawaan ko po ang pinanggagalingan niya. At sa abot na makakaya ko, inuunawa ko. Pero napuno na po ako nung panahon na yon, kaya inisip ko na lang kung anong mas makabubuti.
At yun ang hiwalayan siya. Masakit at nakakamatay po sa pakiramdam na makipaghiwalay sa taong mahal na mahal mo. Pero unti-unti na po akong sinisira. Mas hindi ko po kakayanin pag naubos ako. Sa kabila ng mga pinagdaraanan ko sa buhay, lagi po ako nagpapakatatag. Di ko tuloy mapigilang isipin na dati akong bayani noong nakaraang buhay ko. At dahil sa pagiging magiting, eto, ang buhay ko ngayon. Masisisi niyo ba ako? Sa akin po nakasandal ang pamilya ko. Bukod doon, may pangako ako sa mga kapatid ko na hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ko napagtatapos sila sa pag-aaral. Kaya paano ko yun matutupad kung magpapakasal ako kay Jerry? Lumipas po ang mga araw, lalo lang nadurog ang puso ko nang magpadala siya sa akin ng mga larawan kung saan nakita ko doon na ikinasal na siya sa babaeng pumipikot sa kanya. Sa kabila ng matinding sakit at pagkabigo sa pag-ibig, lalo akong nagsumikap. Naging inspirasyon ko ang mga kapatid ko sa paglipas ng mga taon. At nakapagtapos po sila ng kolehiyo. Doon ko na po naisipang umuwi ng Pilipinas para magtayo ng negosyo at upang makasama sila. Kaso hindi po doon natatapos ang pagtulong ko sa pamilya namin dahil ako pa rin ang inaasahan sa bahay namin. Mabuti na lang dahil napalago ko ang tinayo kong negosyo, malaking naitulong nito sa mga gastusin na umuling ma-ospital po si tatay. Tulog na si tatay. Grabe, dami niyang kwento. Nakikinig lang ako. Musta na si tatay, ate? Mukhang okay, pero parang hindi. Pinipilit lang niyang maging maayos para hindi tayo mag-alala. Pero alam natin ang totoo. Nakikita natin na hindi na nagiging maayos ang lagay ni tatay. Paano kung biglaan siyang kunin sa atin, Ate Blessy? Hindi ko kayang mawala ang tatay. Ako rin, ate. Natatakot din ako. Ano ba kayo? Huwag nga kayong matakot. Hindi mawawala sa atin si tatay. Kaya nga natin siya pinapagamot, 'di ba? Kaya ako siya pinapagamot para maagapan yung sakit niya. Kaya bakit kayo nag-iisip ng hindi maganda? Hindi lang kasi namin mapigilan. Minsan ayoko nang tingnan si tatay. Kasi nakikita ko yung lungkot at panghihina sa mga mata niya. Tapos yung balat niya, napakatamlay at napakaputla. Tama si Ate Maru. Kaya pala hinahayaan niyo lang ako mag-asikaso kay tatay. Lagi nga niya kayong tinatanong sa akin. Pasensya ka na, ate. Alam namin ni Ani na nahihirapan ka na. Tapos sa ating tatlo, ikaw lang yung gumagasa sa pagpapagamot ni tatay. Sa totoo lang, nahihiya na rin kami sa'yo kasi wala kaming maitulong. Lalo ngayon, nagsisimula pa lang kaming maghanap ng trabaho. Hindi ko naman sinusumbat yung mga perang ginagastos ko sa pagpapagamot ni tatay, 'di ba? Hindi nga. Alam ko rin na nagsisimula pa lang kayo. Kaya nga inako ko na yung responsibilidad na maging haligi at ilaw ng pamilya natin eh. Hindi ko kayo inuobligang maglabas kung wala naman talaga. Kaya pa naman ang kita ko sa negosyo na tustusan yung pangangailangan ni tatay kaya ayos lang yun. Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka, ate. Kung kami lang dalawa ni Ani, baka mabaliw na kami. Tumigil ka nga, Maru. Ano ba yung pinagsasabi mo? Totoo naman eh. Wala na si nanay. Mabuti nandyan ka, Ate Blessy. Kahit nung nagpunta ka nun sa ibang bansa, lagi mo pa rin kaming sinusubaybayan dito ni Ani. Oo nga, ate. Naaalala ko noon kahit puyat ka. Regular mo kaming tinatawagan para kumustahin kami rito sa bahay. Tapos lagi mo rin kaming binibila ng mga pangangailangan namin kahit hindi naman namin hinihiling. Kaya ayun, mas naging madali yung pag-aaral namin ni Ate Maru. Natural. Mga kapatid ko kayo eh. Kayong dalawa, pati si tata yung mga inspirasyon ko kaya ako nagkakandakuba sa pagtatrabaho sa ibang bansa. 'Di ba?
Nangako ako sa inyo na pagtatapusin ko kayo ng pag-aaral at natupad yon dahil pareho kayong nagsikap. Kayo yung katuparan ng pangarap ko na makapagtapos. Sorry, ate. Kung kinailangan mong isakripisyo yung mga pangarap mo, alang-alang sa amin ni na ate Ani at tatay, Kung hindi siguro nagkasakit si tatay noon. At kung hindi namatay si nanay, sana nakapagtapos ka rin ng pag-aaral katulad namin. Sana meron ka ring diploma na nakasabit dun sa dingding natin. Nako, wala na sa akin yun. Hindi na mahalaga yung diploma kasi maayos naman ako ngayon. Kumikita ako ng pera sa negosyo ko na sapat para sa mga gastusin natin dito sa bahay at sa pagpapagamot ni tatay. Para sa akin, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, binigay naman ng Diyos yung kabuhayan na kailangan ko at ng pamilya natin. Kami kaya ate, may magandang bukas kaya na naghihintay sa amin? Siyempre meron. Minsan naiisip ko kasi nawala. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi hanggang ngayon wala pa ring tumatawag sa akin sa mga pinasahan kong kumpanya. Nawawala na ako ng pag-asa na magkakaroon ng trabaho bago matapos yung taon na to eh. Ako nagtsatsaga sa maliit na sweldo sa kumpanyang pinapasukan ko. Ewan ko ate, pero nasasayangan ako sa tinapos ko kasi hindi ko naman nagagamit. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana pala, nang ibang bansa na lang din ako noon katulad mo. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Kapag nandun ka, papangarapin mong umuwi na lang dito sa Pilipinas. Pero kinaya mo. Dahil sa inyo, dahil kay tatay. 'Di ba? Sabi ko, kayo yung inspirasyon ko. Salamat ate Malaki yung utang na loob namin sa'yo. Hindi naman ako naniningil, kaya wag niyo nang alalahanin yon. Pamilya tayo. Dapat nagtutulungan tayo at hindi nagsusumbatan. Sarili niyong isipin niyo, tsaka si tatay. Ayos lang ako. Kayang-kaya ko to. Matagal po ang naging gamutan ni tatay sa sakit niya. At aaminin kong may pagkakataon na nasa ida at nagkukulang na ang perang kinikita ko. Pero hindi po yun naging hadlang para bitawan ko ang pamilya ko na sa akin lang umaasa. Nang mga panahon na yon, kahit may trabaho na ang dalawang kapatid ko, sa akin pa rin po nanggagaling ang malalaking porsyento ng pera na ginagamit namin sa mga bayarin sa bahay. Pambili ng pagkain, gamot ni tatay at kung ano-ano pa. Sa abot ng aking makakaya, ay pilit ko pong iniintindi ang sitwasyon namin. Pasalamat na lang ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinababayaan. Sa halip, lalo pa niyang pinagpapala ang aking kabuhayan. Kaya lang, mamaganda, dumating na po ang bagay na kinatatakutan namin. Namatay po si tatay sa kalagitnaan ng gamutan niya. Wala pong nakapaghanda sa nangyari. Akala namin ay bumubuti ang kalagayan niya pero dun kami nagkakamali. Ang sakit po sa loob naming magkakapatid na nawala na rin ang tuluyan ang kaisa-isa naming magulang. Lalong-lalo na ako. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko po alam ang gagawin nung mga unang gabi ng lamay ni tatay. At kahit nung nailibing na siya, pakiramdam ko po, naliligaw pa rin ako ng landas. Kaya nga mas inabala ko sa negosyo ko ang aking sarili para makalimot sa lungkot. Pero hindi yun naging sapat. Dahil wari ko'y araw-araw pa rin akong nakakaramdam ng pagdadalamhati. Kahit sa paningin ng iba, ako ay matatag at hindi gaanong nanghihina. Dahil sa ako na po ang merong stable income sa aming magkakapatid, ako po ang gumastos simula sa gamutan hanggang sa libing ni tatay. Nang mga panahon na yon, nagsisimula pa lang ang dalawa kong kapatid sa mga trabaho nila. Kaya naman naiintindihan ko po na hindi pa sila agarang makakatulong sa akin lalo na sa pinansyal na aspeto.
Kaso aaminin kong nakakapagod din na laging maging takbuhan ng problema. Yun bang alam nilang porke nandito ako na lang ng ako. Hindi po ako nagrereklamo o nanunumbat. Alam nila yon dahil wala silang narinig sa akin, kundi kaya ko to. At ayos lang ako. Hindi rin ako nagbibilang ng hirap, pero tao lang ako at nakakaramdam ng pagod. Nasabi ko po yun dahil nung kinatagalan, nasanay na po ang dalawa kong kapatid na nandyan ako para laging sumalo sa pangangailangan nila, lalo na sa pera. Yun bang kahit na mga personal nilang gastusin ay sa akin pa rin nakaasa. Tulad ng renta nila sa boarding house na tinitirhan nila. Dahil nagkataong nasa probinsya sila, nakadestino, lumipas pa ang mga taon, nagkaroon na po ng sariling pamilya at mga anak ang isa sa kanila. Isang gabi, pagod na pagod po ako noon sa pagtatrabaho buong araw nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Maru. At ganoon na lamang ang kaba ko sa dibdib. Matapos niyang humagulhol sa kabilang linya. Ate Blessy! Maru, sandali nga. Ate, natatakot ako. Tulungan mo ako, ate. Tulungan saan? Sandali nga muna. Maru, pwede bang kumalma ka muna? Natatakot ako sa'yo eh. Ako rin, ate, natatakot. Ayoko pang mamatay. Ha? Bakit ka mamamatay? Hindi ka mamamatay. Ganyan nga, huminahon ka. Hindi kita maiintindihan kung umiiyak ka. Sige, sabihin mo sa akin yung problema mo. Ate Blessy, galing ako sa doktor kanina. Tapos nalaman ko na tama nga ang hinala ko tungkol sa sakit ko. Sakit mo? Anong sakit mo? May breast cancer ako. Ano? May nakakapakas kong bukol sa kaliwa kong dibdib kaya natakot agad ako. Nagpunta ako sa doktor at pagkatapos ng mga test na ginawa sa akin, lumabas sa resulta na may cancer ako, ate. Stage 2. Ate, natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay. Ano ka ba? Walang nakakaligtas sa cancer, ate. Kung bakit kasi sa dinami-dami na masasamang tao sa mundo, ako pa yung dinapuan. Marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong tuparin. Ayoko pang mamatay. Hindi ka nga mamamatay. Tigilan mo nga yung kakasabi niyan. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo, Maru. Pero anong magagawa mo? Napakalayo natin sa isa't isa, ate. Kung kailan kailangan kita ngayon dito sa tabi ko. Andito pa rin naman ako pag kailangan mo. Pero may plano ka na ba? Wala pa nga eh. Nagugulan pa din ako at natatakot. Huwag ka matakot. Kasama mo kami ni Ani sa laban mo, ha? Saan mo balak magpagamot? Yan pa yung iniisip ko, ate. Kasi hindi pa sapat ipon ko para sa gamutan ko. Natatakot ako na baka hindi ko matustusan yung perang kakailanganin sa chemotherapy ko at iba pang laboratory test. Huwag mo nang problemahin yun. Kaya nga ako nandito. Tutulungan kita. Talaga, ate? Oo. Sino pa bang aasahan mong tutulong sa'yo? Ibang tao? Hindi naman, pero sigurado ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Malamang sigurado ako. Naiialang ako kasi puro problema na lang dala namin sa'yo ni Ani. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakwento kasi ng bunso natin na nanghiram daw siya sa'yo ng pera kasi kinapos sila ng asawa niya sa pang-tuition fee ng panganay nila. Hiyang-hiya raw siya sa'yo. Pero kinapalan na lang niya ang mukha niya para lang hindi mahinto sa pag-aaral yung pamangkin natin. Tapos ngayon ito, ako may sakit naman.
Kung si Ani natulungan ko, ikaw pa kaya na buhay mong pinag-uusapan dito? Tsaka ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na mas mahalaga kayong pamilya ko kaysa sa pera? Yang pera, pwede ko pa yan kitain ulit, pero pag may nangyaring masama sa'yo dahil hindi kita natulungan magpagamot, sige nga, paano ko kakayanin yun, Maru? Sorry, ate. Hindi ko na inisip yung mararamdaman mo. Hayaan mo na, ayos lang yun. Basta mahalaga, maipagamot ka. Tsaka may mga nakakaligtas naman sa cancer, basta nasusubaybayan lang ng gamutan. May mga kakilala ko, stage 4 na nga sila pero gumagaling pa. Naniniwala akong tutulungan tayo ng Panginoon basta magtiwala at maniwala lang tayo sa magagawa niya. Hindi kanya pababayaan, Maru. Oo, ate. Salamat. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko ngayon na nakausap na kita. Ganyan nga. Basta, huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo kami ni Ani pag pinanghihinaan ka ng loob. Isipin mo yung mga pangarap mo na tutuparin mo pag gumaling ka na. Pagsubok lang sa atin to. At katulad ng ilang mga pagsubok na pinagdaanan natin, sigurado ako, naniniwala ako na malalagpasan din natin to. Mayroon bang kapatid ang matitiis ang kapatid niya? Kasi kung meron man, hindi po ako tulad nila. Mahal na mahal ko ang mga kapatid ko, kaya nga kulang na lang madurog ang puso ko nang tumawag sa akin si Maru habang umiiyak. Nang mga panahon na yon, sana kaya kong lumipad sa hangin para mapuntahan at mayakap ang kapatid kong yon. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ko siyang pinaluwas sa Maynila para magpagamot. Ako na po ang namasahe at gumastos ng ibang bagay na kakailanganin ni Maru para sa gamutan niya. Ako rin po ang kasakasama niya sa mga hospital visits at doon na rin sa mga iba pang kailangan. Doon din po namin napag-alaman na malala na pala ang iniinda niyang karamdaman. Kinailangan pa niyang operahan pero sa awa at tulong ng Diyos ay naagapan naman pagkalipas ng ilang taon. Pero hindi pa po natatapos doon yung responsibilidad ko sa kanila bilang ate nila. Dahil may insidente kung saan abala ako noon sa pag-aasikaso kay Maru pagkatapos ng kanyang operasyon. Nang may biglang tumawag sa akin, ang kapatid kong si Ani, para maghatid ng masamang balita. Nang araw na yon, sinabi niya sa akin na kailangan niya ng tulong dahil na-aksidente ang isa niyang anak. At katulad ni Maru, nangangailangan din po ng agarang operasyon ng pamangkin ko, kaya naman nagpadala ako ng pera sa kanila para sa hospital bills at pambili ng gamot na kakailanganin. Tandang-tanda ako pa kung paano nanikip yung dibdib ko dahil sa magkasunod na pangyayaring yon. Idagdag niyo pa na wala pa akong tulog dahil magdamag akong nagbabantay kay Maru. Mabuti na lang dahil nagawa ko pa ring pamahalaan ng matiwasay ang sitwasyon at sa huli ay naging maayos po ang lahat. Ate Blessy, buti nakapunta ka. Kumusta ng pamangkin ko, Ani? Ayun, ligtas na siya. Mabuti na lang dahil hindi ko kakayanin kung sakaling mawala sa akin yung anak ko. Tahan na, Ani. Huwag ka nang umiyak. Pati ako naiiyak eh. Ligtas na yung anak mo. Malayo na siya sa kapahamakan, 'di ba? Oo. At salamat sa'yo, ate. Kasi kung hindi dahil sa perang pinadala mo, hindi agad mauoperahan yung anak ko. Wala yun. Mahalaga, naging successful yung operasyon. Oo nga eh. Ay, pero hiyang-hiya talaga ako sa'yo. Bakit naman? Kasi lagi na lang kitang dinadamay sa mga problema ko sa buhay. Ano bang pinagsasabi mo, Ani? Totoo naman kasi, Ate Blessy. Simula bata kami ni Ate Maru,
Hanggang sa ngayon na meron na akong sariling pamilya, sa'yo pa rin ako nakaasa. Sa'yo pa rin ako nakasandal. May trabaho naman kaming mag-asawa, pero lagi pa rin kaming gipit na gipit sa buhay. Tapos nangyari pa tong aksidente sa anak ko. Nagkautang na naman ako sa'yo. Hindi naman kita sinisingil eh. Oo nga, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo. Pero alam kong nahihirapan ka na rin. O baka nabibigatan ka na sa amin. Hindi totoo yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Diba ikaw rin ang nagpapagamot kay Ate Maru? Tapos ikaw din ang kasakasama niya lagi sa ospital kahit na may inaasikaso kang negosyo. Oo, pero ano namang kinalaman nun? Yun na nga ate. Hindi kita matulungan o mapuntahan man lang para maging kapalitan mo sa pagbabantay kay Ate Maru. Dahil abala rin ako sa pamilya ko. Pakiramdam ko wala akong kwentang kapatid. Ikaw na may sabi, abala ka sa pamilya mo, Ani. Pero gusto ko rin namang makatulong kaya lang imbis na ganun ang mangyari, nakakadagdag pa ako sa sakit ng ulo mo. Alam ko pagod na pagod ka na sa pag-intindi sa amin. Lalo na sa akin. Kaya pasensya ka na talaga ha. Nandun na tayo sa nakakapagod, pero anong magagawa ko? Pamilya ko kayo. Alangan namang pabayaan ko kayo, 'di ba? Mas hindi ko yun kaya. Tsaka, bukal naman sa puso ko yung pagtulong ko sa inyo. Hindi ko yun sinusumbat sa inyo. Yung mga perang hiram nyo, bayaran nyo na lang pag kaya nyo na. Hindi ako nagmamadali. Salamat talaga Ate Blessy. Totoong blessing ka sa pamilya namin. Siguro nga yun talaga yung kahulugan ng pangalan ko. Darating yung araw na makakabawi rin kami sa'yo. Hindi man ngayon pero sinisigurado ko yun. Huwag mo na munang alalahanin yun, kaya ko pa naman. Tsaka, lagi ko namang kinakaya. Buti na lang talaga ate matatag ka. Buti na lang kahit nung nawala si nanay at tatay, nandyan ka para suportahan at gabayan kami ni Ate Maru. At kahit na matatanda na tayo, inaalagaan mo pa rin kami. Hindi ko naman kayo kayang tiisin. Kahit yung mga anak mo mahal na mahal ko. Kaya sa abot ng makakaya ko, tutulong ako sa inyo kasi nga pamilya tayo. Matanong ko lang, wala ka bang planong mag-asawa o bumuo ng sarili mong pamilya? Sa ngayon di ko pa naiisip yan. Pero hindi ka na bumabata. Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Hindi ko alam. Matagal pa naman yun, malakas pa ako. Tsaka ako nalang iisipin. Ate, hindi pwedeng habang buhay, hindi ka handa. Nag-aalala lang naman kami sa'yo ni Ate Maru. Huwag niyo akong alalahanin, kaya ko sarili ko. Alalahanin niyo yung sarili niyo. Si Maru, kailangan niyang magpagaling para manumbalik yung lakas niya. Ikaw, kailangan mong bantayan at alagaan yung anak mo hanggang gumaling. Ako, may negosyo kong inaasikaso. Sa palagay mo, makukuha ko pang maisingit ang pagkakaroon ng asawa o kahit man lang boyfriend? Wala na akong oras sa ganong mga bagay. Mas mabuti pang itulog ko na lang para makapagpahinga ako. Hindi ko lang mapigilang isipin na nasaktan ka ng husto sa paghihiwalay niyo noon ni Kuya Jerry. Kaya naman ayaw mo nang pumasok sa relasyon ngayon, Ate Blessy. Nasaktan ako sa nangyari sa amin ni Jerry pero nakausad na ako. Napatawad ko na siya. Nagkapatawaran na kami. Masaya ako sa pamilyang meron siya ngayon dahil alam kong matagal niya na yung pangarap eh. Hindi ko lang talaga maibigay sa kanya nung mga panahong yon kasi nga mas mahalaga kayo sa akin. At hanggang ngayon, kayo pa rin yung una sa listahan ko dahil alam ko na kailangan niyo pa ako. Kahit po masaya ako dahil ligtas na ang kapatid at pamangkin ko, ay nandun pa rin po ang takot na baka maulit-ulit ang magkasunod na insidenteng yon. Kaya nga, pagkagaling ko sa ospital ng araw na yon at habang pauwi sa bahay, ay hindi ko po napigilang mapahagulhol ng iyak. Ang punto po ng pag-iyak kong yon ay ang kapaguran kong maging matatag. Tapos hindi pa po regular na maibahagi sa mga kapatid kong nararamdaman ko dahil tingin nila sa akin ay kayang-kaya ko ang lahat. Bago po ako umuwi ng araw na yon, ay dumaan muna ako sa simbahan para magdasal. Muli, tumulo ang luha ko at
nanginig ang tuhod ko. Ipinagdasal ko po na sana iligtas ng Panginoon ang kapatid at pamangkin ko at lagi niyang ingatan ang pamilya ko. Kasi kung ako lang susubaybay sa kanila, mahihirapan po ako. Nakakapagod maging matatag kaya mahalaga na lagi nating kukumustahin yung mga tao na sa unang tingin ay kayang-kaya ang lahat. Kasi kung sino pa yung madalas nakatawa at nagsasabi na ayos lang ang lahat, ay sila po yung mayroong mabigat na pinagdaraanan. Dahil sa tao lang tayo, normal na makaramdam tayo ng kapaguran. Lalo na kapag tayo lang ang nagdadala ng sitwasyon. Pero habang tumatagal, mas masarap po sa pakiramdam na ginagawa tayong instrumento ng Diyos upang makatulong sa ating pamilya. Kaya nga ganun na lang yung saya ko sa puso. Nang unti-unti ay nakita ko na sa bawat araw na nagdadaan ay gumagaling at lumalakas ang kapatid at pamangkin ko. Bilang panganay, mga maganda, hindi ko po maatim na pabayaan ang mga kapatid ko. Dahil para sa akin, responsibilidad ko sila. Naniniwala po ako sa good karma. Na kung anumang bagay ang pakawalan natin sa sanlibutan, ay babalik at babalik ito sa atin ng doble o triple. Kaya nga mahalaga na kung magsasaboy lang din tayo ng mga gawa natin, ay tiyakin natin na mabuti ito. Para kung bumalik ito, mabuti ang babalik sa atin. Mahirap maging mabuting tao, pero araw-araw nating subukan, aralin at praktisin. Kaya nga malaki pa rin ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil tinutupad niya ang panalangin kong ingatan at alagaan ang aking pamilya, lalo na sa panahong nakakaramdam ako ng kapaguran. At kita ko naman sa mga kapatid ko na thankful sila sa akin. Lalo na, nung isang araw, ay kinausap nila ako ng masinsinan. Wala naman akong inaasahang bisita ngayon ah. Sino kaya yun? Eto na! Papunta na! Surprise, ate! Oh, Maru! Ani! Pasok kayo! Ano ginagawa niyo rito? Binibisita ka? Kaso sakto lang sa akin yung hapunan na niluto ko eh. Kumain na ba kayo? Walang kaso yun kasi kumain naman na kami ni Ate Maru. Pero may dala kaming dessert. Yung buko pie na paborito mo. Akin na. At ihahanda ako muna dun sa kusina para makain na natin. Tara, Ate Blessy. Upo muna tayo habang hinihintay si Ate Maru. Sige. Siguro nagtataka ka kung bakit kami biglang pumunta dito sa bahay mo, no? Medyo. Don't worry, hindi ka namin uutangan. Para ka talagang sira. Yung totoo, nag-usap kami ni Ate Maru nung nakaraan. Bigla naming na-miss yung bonding nating tatlo. Tulad ng mga bata pa tayo kasama sina nanay at tatay. Miss ka na rin namin, ate eh. Yung ganitong kwentuhan, yung walang problema. Oo nga. Matagal-tagal na rin mula nung huli tayo magkakasamang kumain. Lalo na nung nagsilakihan na kayo't nagkaroon ng sariling buhay at pamilya. Salamat kasi pinuntahan niyo ako rito. Heto na ang buko pie! Akin na yung lamisita. Diyan ko papatong. Wow! Mukhang masarap! Mukha lang? Masarap talaga yan. Gawa ni Ate Maru yan, Ate Blessy. Tumbak! Usog ka, Ani. Uupo ako. Seryoso? Kailan ka pa natutong gumawa ng mga dessert? Nito lang. Pero hindi lang yan ang kaya kong gawin. Marunong na rin ako magluto ng masarap at masustansyang ulam. Dadalhan kita minsan. Nako, salamat pero wag ka na mag-abala. Alam ko naman na marami ka rin ginagawa. Walang kaso yun, ate. Ikaw nga kahit marami kang ginagawa. Kahit kailan, hindi mo pinaramdam sa akin na nakakaabala kami sa'yo. Oo nga.
Minsan iniisip namin ni Ate Maru kung paano mo yun nagagawa, Ate Blessy. May pinapatakbo ka pang negosyo, tapos iniintindi mo pa kami kapag may kailangan kami. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko yun nagawa basta nasa isip ko ginagawa ko yun dahil mahal ko kayo. Mga kapatid ko kayo, kaya bakit ko kayo pababayaan pag kailangan nyo ng tulong ko, diba? Kaya mahal na mahal ka namin eh. Pero ate, huwag mo rin pababayaan ang sarili mo ah. Hindi ko naman pinababayaan sarili ko. Nagpapaalala lang si Ate Maru, Ate Blessy. Lalo ngayon na wala kang kasama rito sa bahay, mag-isa ka lang. Huwag naman sana pero kung may mangyaring hindi maganda, sino na lang ang mahihingan mo ng tulong? Sa totoo lang, di ko pa iniisip yan. Malakas naman ako. Regular ang pagpapatingin ko sa doktor. Namomonitor ko yung dugo ko at sugar level, kaya alam kong mabuti yung pakiramdam ko. Masaya kaming malaman yan. Tsaka wag mo sanang mamasamain. Nag-aalala lang kami ni Ani kasi malayo kami sa'yo. Tama si Ate Maru. Hindi ko minamasama at nagpapasalamat ako kasi nandyan kayo. Yun bang kahit malalaki na tayo at may sariling buhay, hindi nyo pa rin ako nakakalimutang kumustahin. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. At yun lang yung bagay na kaya namin gawin. Dahil alam namin ni Ani na hinding-hindi namin mapapantayan o mahihigitan yung mga tulong na binigay mo sa amin noon. Kasama yung mga oras na inilaan mo sa amin. Hindi ko naman binibilang yung hirap ko. Para sa akin, may saysay lahat yon dahil pamilya ko kayo. Ate Blessy, wala ka pa talagang planong mag-asawa? Para lang may kasama ka na rito sa malaki mong bahay. Alam mo naman sagot ko dyan, Ani, diba? Subok lang. Baka kasi nagbago na yung isip mo nung huli tayong nag-usap. Hayaan na natin si ate sa desisyon niya, Ani. Basta ate, ano't ano man mangyari, nandito lang kami para sa'yo. Salamat, Maru. Pero pwede mo rin tikman yung buko pay na gawa ni Ate Maru para mahusgahan mo na, Ate Blessy. Sige nga. Hala, parang bigla akong kinabahan na. Wow! Maru! Sarap nito! Talaga ate? Sige, kain ka pa. Marami yan, para sa'yo. Paano naman ako? Sa lagay kay Ate Blessy lang pala yung dala mo. Ayan, nagtampo tuloy si Bunso. Kumain ka na rin, Ani. Baka mamaya magdabog ka pa. Hindi talaga kita susuyuin. Alam ko po na concern ang mga kapatid ko sa nagsabihin nilang gusto nila akong mag-asawa na. Pero ako na po mismo ang nagdesisyon na hindi na ako papasok sa isang relasyon. Mas nag-focus po ako sa pagpapalago ng negosyo ko at iba pang bagay na pinagkakaabalahan ko. At masasabi ko po na masayang-masaya naman ako. Yung saya na alam ko sa sarili kong hindi ko kailangan ng asawa o mga anak. Bukod doon, nandiyan naman po ang mga pamangkin ko at mga kapatid ko. Napagbubuhusan ko ng lahat ng atensyon at pagmamahal ko. Sa paglipas ng panahon, unti-unti pong naging maayos ang disposisyon sa buhay ng mga kapatid ko kasama ang mga pamilya nila. At masaya po akong nasusubaybayan sila magpasa hanggang ngayon. Naniniwala po ako na hindi ko kailangan magkaroon ng sarili kong pamilya dahil hindi naman pinaramdam sa akin ng mga kapatid at pamangkin ko na nag-iisa ko. Sa katunayan, regular nila akong binibisita sa bahay namin para kumustahin o di kaya dalhan ng pagkain o dessert na gawa nila. Masaya po ako kasi kahit may mga pamilya na sila, hindi nila ako nakakalimutan. Happy birthday, Ate Blessy! Gumawa ako ng cake, pero nilagay ko muna sa ref mo. Kanina ka pa kasi namin hinihintay gumising ni Ani, kaso sarap pa ng tulog mo. Ganun ba? Medyo late na nga ako bumangon ngayon. May sakit ka ba? Huwag ka na munang bumangon. Hindi pwede. Kailangan ko magbukas ng tindahan. Wag na muna.
Birthday mo naman. Regalo mo na sa sarili mo yung pagpapahinga. Ubo lang naman to. Tapos konting sakit ng ulo. Hindi ganun kalala. Pero paano pag lumala? Kaya nga wag mo nang pilitin, ate. Mag-day off ka muna. Birthday mo naman. Tsaka 'di ba, kaya kami nagpunta rito kasi gusto mo kami makasama ngayong kaarawan mo. Cake lang dala ko. Pero nakita ko dyan sa ref mo may mga pwedeng lutuin. Gusto mo lutuan kita ng sinigang na baboy sa kalamansi? Para dyan sa ubo mo, para mabilis kang gumaling. Sige, pero wag na kasi kayo mag-alala, Ani. Kayang-kaya ko to. Ate Blessy naman eh. O sige, hindi na ako papasok ngayon. Magde-day off ako buong araw para makasama kayo. Ayan. Saka dapat lang napagbigyan mo kami. Kasi ang tagal na nung huling beses na nagkasama tayong tatlo, Ate Blessy. Si Ate Maru kasi, layo-layo na naman ang destino sa trabaho. Hindi ko naman kasalanan yun, Ani. Huwag ka na magmaktol. Di naman ako nagmamaktol. Miss ko lang yung buko pie mo na lagi mong ginagawa para ibigay sa amin ni Ate Blessy. Yun lang palang buko pie mismo? Nakakatampo naman? Kung ako si Maru, magtatampo rin ako. Pati ba naman ikaw, Ate Blessy? Pinagtutulungan niyo ako, ha? Pero alam niyo ba, na masayang masaya ako ngayon. Kasi kahit hindi ko naman kaarawan, kasama ko naman kayong dalawa. Kaya lang si Ate Blessy may sakit. Hindi nga malala sakit ko. Gagaling din ako pag nakapagpahinga. Kita mo, baka bukas, mas malakas pa ako sa kalabaw. Baka kaya masama pakiramdam mo ngayon kasi hindi ka naglalaan ng panahon para makapagpahinga, ah. Aminin mo nga, ate. Kumakain ka ba ng tama sa oras? Tungkol sa bagay na yan. Sabi na nagpapalipas ka ng gutom eh. Naku ate, masama yan. Yung pangalawang anak ko nagka-ulcer kasi hindi kumakain ng tama sa oras. Tapos puro pachicherya ang kinakain. Alam mo naman yun, di ba? Nabanggit ko yun sa'yo. Oo, pero matanda na ako. Kaya ko na sarili ko. Mas maganda pa rin yung may nagpapaalala sa'yo kahit alam mo na ang lahat. Lalo na ngayon na wala kang kasama rito sa bahay mo. Pipilitin nyo na naman ba ako mag-asawa para may katuwang ako sa buhay? Hindi ka naman namin pinipilit kung talagang ayaw mo pa. Pero baka pwede mong pag-isipan. Hindi kasi kami palaging nandito. Akala ko ba nandyan lang kayo pag kailangan ko kayo? Oo, pero paano pag nasa malayo si Ate Maru? Tapos paano kung hindi ko narinig agad yung ring ng cellphone ko pag tumatawag ka kasi natutulog pa ako? Kahit kailan tulog mantika ka talaga. Ate Maru naman, ipanira ka talaga. Kahit may edad na kayo, para pa rin kayong mga bata. Pero naiintindihan ko naman yung punto nyo. At huwag kayong mag-alala kasi pinag-iisipan ko naman yung tungkol sa bagay na yan. Siguro, panahon na para buksan ko yung puso kong magmahal ulit pagkatapos kong mabigo noon sa relasyon namin ni Jerry. Ganyan nga ate. Kung sakali man na meron ka na ulit mamahaling lalaki, kaming bahala ni Ani. Sisiguraduhin naming hinding-hindi ka niya masasaktan o maloloko. Lagot talaga siya sa amin. Tama si Ate Maru. Pambihira! Ngayon pa lang natatakot na ako para sa magiging kasintahan ko. Sobra ka naman. Mabait naman kami ni Ate Maru. Ikaw lang, pero ako, aminadong mataray. Marahil, biyaya ang kahulugan ng pangalan kong Blessy. Dahil yun ang dakilang tungkulin ko sa mundong ito. Isa po akong biyaya para sa mga taong mahal ko sa buhay. Oo, hindi madali. Nakakapagod dahil tao lang din ako pero nagpapasalamat ako ng walang hanggan sa Panginoong Diyos dahil hindi siya nagmamaliw sa pagsubaybay sa akin at pag-iingat. Gayon din, ang patuloy niyang pagbibigay kalakasan sa akin upang magampanan ko pa ang misyon ko sa daigdig. Sa kasalukuyan, wala pa rin po akong asawa pero merong lalaki nagpaparamdam sa akin. Napagtanto ko kasi na malungkot din yung laging mag-isa. Bagaman, kinakaya ko naman. Alam ko nandiyan ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko pero kapag gabi, bago ako matulog, naiisip kong sana meron akong tao na nakakausap tungkol sa nangyari sa araw ko. Kasabay kumain,
kasama katawanan at mamahalin hanggang sa aking huling hininga. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana nabigyan niyo po, sana nabigyan ko po ng inspirasyon ang ating mga kabarangay na nakapakinig ng aking sulat. Ako po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Tama to sa lahat ng mga grabe umunawa sa atin, ano? Kabarangay, maraming salamat. Ito pa rin ang programang Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1 Forever. Salamat po sa lahat ng mga tumututok, ha? At kung sakali man hindi may mga kakilala kayo na hindi nakakapakinig ng ganitong oras, sabihin mo may YouTube channel tayo. Barangay LS 91.1 Lucena. Tapos masistream nyo doon ang mga vlogs namin. Yes, may mga personal vlogs kami doon. Mga activities ng mga DJs. At mapapakinggan nyo rin po ang mga ibang programa natin doon. At especially, ang ating mga tampok na istorya dito sa Radyo Nobela. Dahil alam namin, paborito nyo yan. Kabarangay, hindi po madali. Hindi madali maging breadwinner. Hindi madaling maging takbuhan kapag may nangangailangan sa ating pamilya. Hindi po yun madali. Hindi ko sinasabing fully naranasan ko na, ha, pero nakikita ko sa mga ate ko, sa mga kapatid ko, na talagang pag gumawa ng paraan kapag may pangangailangan sa pamilya, ganun-ganun na lang. Talagang nagpapasalamat naman dahil naturuan kami ng mga magulang namin na magtulungan, no? At kitang-kita namin kung paano nag-struggle at nagtatrabaho ang aming mga magulang. Kaya mga kapatid, kung sakali man, ha, na kayo walang kakayahan at nakikita niyo sa paligid niyo na may isang tao doon na halos isakripisyo na niya yung kasiyahan niya, kaligayahan niya para lang maibigay yung pangangailangan mo. Wag mong kakalimutan na magpasalamat sa kanila. Kahit on a random day, kahit isang araw na walang okasyon, random lang. Kausapin mo. O minsan, abutan mo ng kape, tapos mag-start ka ng conversation, sabihin mo, ate, salamat, kuya, salamat nga pala dun sa inabot mo sa akin kahapon. Ang laking tulong. Ma, dad, hindi ko matatawaran ang sakripisyo na ginagawa mo para sa aming magkakapatid. Maraming salamat. You know, kabarangay, hindi naman natin kailangan, although may mga kabarangay tayo, no, may ilan sa atin, no, na hindi sila vocal, hindi sila expressive. So ipaparamdam na lang nila sa mga pagkilos nila, ipaparamdam na lang nila sa ibang material na bagay kasi hindi nga sila expressive. Pero kung paano man, hindi natin alam, magkakaiba tayo ng love language. Kung sa paanong paraan mo man ipaparamdam sa kanila, iparamdam mo kahit walang espesyal na okasyon. At itong kwentong to ay lakas maka-inspire ka, barangay. Nakakatuwa, no? Dahil may mga ganitong totoong pangyayari sa buhay natin na maiintindihan natin at malalaman natin na hindi pala ako nag-iisa. May iba rin pala mga pamilya na ganito rin ang pinagdaraanan. Pero kinakaya nila. So kung kaya nila, kaya mo rin. Diba? No doubt about that. At huwag natin kakalimutan, kabarangay, na ang kalakasan na meron tayo, hindi galing sa atin. Kalakasan nang galing yan sa Panginoon. At nasa Kanya lagi ang credit. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at na-inspire sa kwento natin. Wala tayong dapat idagdag dyan at wala nang masyadong gaanong payo. Ang iiwan lang natin dito huwag nating kakalimutan yung mga taong lubusang tumulong sa atin. At talagang give up ang kanilang pag-aaral, give up ang kanilang sariling kaligayahan, pati love life nila hindi na nila natutukan dahil inuuna kayo. Huwag nating kalimutan, kabarangay, nasuklian sila. At kung hindi pa man natin masusuklian, bumawi tayo sa ibang paraan na kaya natin. Kung ano man ang maitutulong natin sa tahanan, kung makakapagluto tayo, makakapaglaba tayo, makakapaglinis ng bahay, tapos mamamasahin natin sila, gawin natin. Tapos paminsan-minsan, timplahan ng kape.
maparamdam lang kung sa paanong paraan natin yan magagawa, gawin po natin. Dahil hindi naman kailangan expensive. Hindi naman kailangan mamahaling paraan na yung pagpaparamdam natin ng pagpapasalamat sa kanila. So be grateful ka barangay ha, kung meron man kayong katulad ni Blessy na sa Tagalog ay biyaya. No? Kung meron man kayong ganyang tao sa buhay nyo, huwag natin silang kakalimutan sa panalangin. At iparamdam na mahal sila. Maraming salamat. Ito po ang programang Radyo Nobela ng Barangay LS 91.1. Forever. Hello mga kabarangay! Mamaganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 Forever.